Eto, buhay na buhay daw yung Chacha, mga kaibigan, yung charter change. Ito'y sa kabila nga po ng krisis ngayon, ha? Yung palang DILG o Department of Interior and Local Government na nagmamagaling sa Chacha, mga kaibigan, gustong kumakalap ito ng 2 milyong lagda for charter change that will be presented to Congress in July. Para saan yung lagda? Sino may sabi sa inyo na base sa lagda, pwede na kayong mag-charter change para pagbasihan ng rubber stamp na Kongreso yung 2 milyong signature. Meron ba sa batas niyan? Yung ba 2 milyon, halimbawa, nakakalap kayo. Una, pwede mong pikein yung pirma riyan eh. Hindi ba? Pangalawa, yung bang 2 million, sapat na magsalita yun. Halimbawa, totoo 2 million. Kung di ako niniwalang makakakuha ng 2 million yan eh. At yan 2 million signature, walang bearing yan. Walang bigat yan. Para pagbasihan ng Kongreso para pakialaman nila at tapakan nila ang karapatan ng mamamayan sa pagpapalit ng saligang batas. At yurakan nila pati yung konstitusyon mismo, mga kaibigan. Saan kayo nanghihiram ng kapal ng mukha na ganyan Unang-una, alam nyo ba itong balitang ito? Pinasisinungalingan ito ng DILG. Pero mahirap nilang pasinungalingan ito Pinalilitaw nilang fake news ito. Alam ba ninyo, nagbalita nito? May hawak na memorandum para sa mga memorandum ng DILG mismo. Para dun sa kung sino yung kasabwat nilang. Kasi laki ng pondo niyan mga kaibigan. Unang-una, alam nyo, yung timing, yung nabuko lang to Isipin niyo, matagal na nilang pinaplano yan, di ba? Kumuha pa sila ng mga appointee, ginawa nilang yung si Justice Puno, tsaka si dating Senador Nene Pimentel, para gumawa consultative, di ba? Panukala ng mga pagbabago sa saligang. Wala na, baboy. Sino bumaboy? Sila rin mga kaibigan. Ngayon, eto paano paniniwalaan ito? Sino? Pirma? Ang hirap verifikahin yan. Alam ba ninyo, may paraan, di ba, na sinasabi sa saligang batas kung paano ang proseso para ang ating saligang batas baguhin. Meron 3 yan 3 paraan. Itong signature, wala to merong isang paraan, halimbawa, sa local elections. Natatandaan ko to Kasi meron akong tinulungan nun sa Pasay para matuloy yung recall election sa Pasay. Ilang taon na yun, nakakaraan. Panahon ni Plander Estrada yun Ngayon,
Alam nyo, para kayo makapagsulong ng recall, yung recall election, sa recall election, gagamitin lang nating halimbawa ito. Dito sa sinasabing isinusulong na parang mga sikreto pa eh. Alam nyo kung itong mga ito, naniniwala silang pabor ang tao dyan, hindi nila kailangan gapangin yun eh, ng palihim. Di ba? At kung naniniwala sila, na ang tao gustong mangyari ang pagpapalit ng saligang batas, kung ano yung pinaka demokratikong paraan na sinasabi ng batas sa saligang batas natin na paraan, yun ang gagawin nila. Bakit kung ano-anong pamamaraan? Gusto nga nila, di ba, yung Constituent Assembly? Sila-sila na lang. Bagay na sa konstitusyon yun. Kaya lang, takot sila doon sa mas demokratiko na ang taong bayan mismo magsasabi. Takot sila ron. Tatlo yan eh. Merong Constitutional Convention na tinatawag. Di ba? O Constitutional Convention ba? Meron tayong People's Initiative. At saka yung Constituent Assembly. Mga kaibigan. Ang pinaka-democratic dyan, itong Constitutional Convention. Bakit? Alalahanin natin, itong konstitusyon ngayon, itong 1987 Constitution, kung saan naging presidente si Presidente Duterte. Yan yung batas na kinikilala mo. Pagka yan, pinalitan ninyo sa panahon ninyo, na ika nga kayo rin ang makikinabang, unang-una yun ang duda talaga. Sino makikinabang sa pagpapalit ng konstitusyon? Yung bang mamamayan o yung mga may gusto niyan? Gustong-gusto yan ng mga mambabatas, mga kaibigan. Lalo na hindi kasali mamamayan na magpapasya kung sino ang dapat bumalangkas ng saligang batas. Gustong-gusto nila yan. Bakit? Lahat magagawa mo Yung constitution, yung chacha na yan, yung charter change na yan, matagal na yan. Nagsimula yan kay Ramos si Ramos may kahihiyan. Kahit papano. Nung pinagbabanatan siya sa media, tinigil ang nagtataguyod lang naman yan, yung sip-sip buto yung Pedrosa, yun. Mga kaibigan, gumagawa ng galit labang kay Cory sa mga Aquino para ma-justify niya para makahakot ng simpatsya ng mga galit kay Aquino. Di ba? Parang si Enrile ngayon. Maganda naman ang sinasabi ni Enrile laban dun sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang problema lang, politiko sila Di ba? Alam niyo si Enrile, magaling yan na abogado. Kukumpara natin sa mga abogado ngayon. Magaling si Enrile. Kaya lang, walang credibility. Yun ang problema niya. Bakit? Yung mga klase ni Juan Ponce Enrile, tsaka itong mga politiko ngayon, karamihan, hindi naman lahat. Karamihan, yung mga nagagaling-galingan, mga kaibigan. Yung mga yan, nagagawa nilang tama yung perception Sa perception ng tao, maging tama sila. Lalo sa mga abogado. Mga kaibigan.
Pero ang hindi nila napapansin at ng publiko, kasi ngayon, ang daming ang gago, di ba? Bobo, tanga. Itong mga bobo, tanga, ay matalino si Enrile, kaya tama yan. Bakit niya sinasabi yun? Kasi pabor sa kanyang gustong marinig. Yung sinasabi. Si Enrile, magsasalita ba yan ng para sa taong bayan talaga? Ang concern niya is yung kapakanan ng taong bayan? Hindi naman eh. Bakit? Politiko yan eh. Laging may motibo at may agenda yung kanilang sasabihin. Kaya wala tayong aasahan dyan sa mga katulad ni Johnny Enrile na yan magsasabi ng para sa kapakanan ng katotohanan. Yun talagang katotohanan. Di ba? Pero baka tayo mapalayo, ha? Babalikan ko itong saligang batas. Ngayon, yung konstitusyon nga, may paraan ng pagpapalit. Kung talagang kayo, naniniwala kayo, malakas pang administrasyon, ha? Bakit lahat ng batas na pinapasa dyan sa Kongreso, puro pataksil? Tulad nito, yung sinasabi ni Enrile sa ABS-CBN na ayon sa konstitusyon, ang pwedeng magmay-ari ng kuwan dito, ng telebisyon, radyo, Pilipino. Ba't mo lang ngayon sinabi yan? Unang-una. Dapat nung kinwestiyon mo yan. Kasi di ba sinasabi, ito daw si Lopez, American citizen. Mga kaibigan. Ba't siya lang ba may-ari niyang nakapangalan siguro sa kanya, no? Hindi ko alam kung aninong nakapangalan yan Pero, ang tanong, ba't ngayon mo lang sinasabi yan? Di ba? Dapat noon, pinaglaban mo yan. Kung naniniwala kang, yan ang katotohanan. Yun ang hirap, di ba? Pero hindi ba alam ni Enrile na itong Kongreso, nagpasa ito ng batas. At saka pangalawa, galit siya riyan kay Cayetano Magkaawa yan, di ba? Kasi, inahas sila ni Cayetano. Yung tatay ni Cayetano, tauhan lang dati ni Enrile yun sa law office na, sa bupete ni Johnny Enrile. Si Johnny Enrile lang ang nagbihis doon sa politika Wala naman yung tatay niya. Sino ba yun? Makikilala ba yun kung hindi kasali sa bupete ni Enrile yun, mga kaibigan? At kaya napwesto kay Marcos yun, dahil din kay Enrile. Sa tulong ni Enrile boy pagkatapos nung di ba, ang bumabanat sa kanya, itong anak. Ito namang anak, hindi naman magiging tao ito, kundi dahil din kay Enrile at kay Marcos. Pero kung makapagsalita laban sa Marcos, mga kaibigan, parang hindi naging dilawan, di ba? Ngayon, sinasabi lang natin, konstitusyon. Kung naniniwala kayo, popular kayo bakit hindi ninyo daanin sa ang mamamayan magkaroon ng pagkakataon na mag-participate para sa pagpapalit ng saligang batas. Sige, kung talagang dapat nang palitan niya saligang batas, okay lang wala naman tayong magagawa dyan Dati kasi, kaya hindi matuloy-tuloy yan, laging pinagdududahan na ang talagang intensyon sa likod ng pagpapalit ng saligang batas ay para mapahaba yung termino nila. Para iligtas yung sarili nila, humaba ang kanilang
pamamalagi sa pwesto. Yun ang unang ano dyan eh. Suspecha sa mga nakaraang administrasyon na binalak yung charter change na yan. Actually, yung salitang chacha, nagsimula yun sa panahon ni Ramos talaga. Ngayon, kung talagang gusto ninyo mag-eleksyon tayo. Ang pinakamagandang paraan dyan, yung Constitutional Convention, hindi yung ganyan pataksil yung ginagawa, yan lang, alatang-alata kayo Gagawin nyo ba yan kung alam nyo kung maraming tao ang mag-o-object dyan, mga kaibigan, gagawin nyo ba yan? Bakit nyo pataksil ginagapang yung charter change? Tatakot sila. Baka hindi lumusot sa taong bayan. Lulusot yan. Ba't hindi lulusot? Kung gagawin ninyo yung nakalagay sa konstitusyon. Yung million signature na yan, wala yan. Walang batas yan. Sipin mo yung pumirma doon, halimbawa, pumirma dyan, paano beberipikahin nyo? Kailan matatapos yan kung biberipikahin mo yan? Natatandaan ninyo, ito nga, kaya nga ginagamit nating halimbawa, yung recall election sa local. Alam ko yan, kasi nung araw tumulong nga ako para maaprubahan yung recall election dyan sa Pasay. At yan, nangyari ulit yung recall election dito sa San Juan, di ba? Kaya lang, hindi natuloy. Bakit? Tinengga ng COMELEC para magkaroon ng ma-default at hindi matuloy. Pero yung proseso, tapos na Ano yung kahuli-huli ang ginagawa nila doon sa recall election? Bine-verify yung mga signature sapagkat doon sa recall election, people's initiative yan Kailangan mo dyan talaga signature. Pero sa konstitusyon, wala nakalagay na magpapirma ka para mapalitan ng... Hindi proseso yun. Walang prosesong ganun sa konstitusyon. Pipirma, tapos ipipresent mo sa Kongreso at base doon magde-decide para magkaroon sila ng pangahawakan, kunyari. Nagkaroon sila ng basihan. Kahit pag gawin nyo yun, wala, labag sa batas yung gagawin ninyo At saka, alam nyo, palagay ko kahit na sabihin pa ninyo ngayon na yung pinakademokratikong paraan, yung Constitutional Convention Ginawa yan sa panahon ni Marcos Mga kaibigan kaya lang, hindi rin natuloy yun, di ba? Nag-martial law ang presidente ng Constitutional Convention nun, si dating presidente Diosdado Macapagal, yung tatay ni GMA. Kalaban dati ni Marcos yun, pero yun ang naging presidente. Nilagay ni Marcos na presidente ng Constitutional Convention. Yung Constitutional Convention, yun ang pinaka-democratic. May participation ang mamamayan. Dito, parang gusto yayariin. Talagang yung kunyari lang yung para masabing kinonsulta ang mamamayan. Kinonsultang baka yung mga pumirma, halimbawa, ang dami dito, hindi man naintindihan yan yung konstitusyon. Wala man naintindihan sa konstitusyon na marami dito ngayon Mga kaibigan paano wala na tayo ngayong mga constitutionalist na nagpapaliwanag, naubos na Meron, ginagamit sa sarili nilang kapakanan, katulad si Enrile. Ba't di siya dyan magsalita sa konstitusyon? Sige nga, mga kaibigan. Paano? Wala siya mapapala. Dito, sa issue ng ABS-CBN,
mga kaibigan. Kita ninyo, binalik sa second reading. Magaling si Enrile, kaya lang, ang problema, mga kaibigan, credibility. Ginagamit niya yung kanyang, pwede niyang isway. Sa gusto niya na makikinabang siya. Mapapabuti siya. Yung opinion nila, doon sa mapapabuti sila, hindi yung opinion, katotohanang opinion na makabubuti para sa lahat. Hindi nila yun ang hindi nila ginagawa. Bakit? Politiko eh. Kaya baliwala yan eh. Mga kaibigan. Tulad nun, sila Arturo Tolentino, meron tayong ganyan, di ba? Mga constitutionalist yan. Pati sa international law, magaling si dating Senador Arturo Tolentino. Wala na eh. Naubos na matitinong taong gustong sumama sa gobyerno. Kaya napupunta rito, puro basura eh. Mga latak. Mga walang, yung ang alam lang ipilit. Pakapalan ng muka. Kasi ang pinangahawakan nila yung pagsisip-sip. Magsisip-sip lang ako. Kahit na magkalat ako ng katangahan dito, kahit na magpakita pa ako ng kayabangan katulad ni Roque, ni Ike Losada, di ba si Roque? Kala mo kung sino magsasalita na naman, di ba? Talaga ng taong may hangin sa ulo, mahirap makontrol ang kayabangan eh. Di ba? Ngayon, Constitutional Convention. Pero kung papalitan nila yan, papayag ba sila na hindi mangyayari ito sa panahon nila? Sakasakali. Mga kaibigan. Hindi papayag. Kaya lang ginagawa yan, parang parang sastre, mga kaibigan. Gusto nilang tumahi ng damit na kasya lang sa kanila. Napapakinabang natin dyan. Lalo-lalo na ngayon, yung pera nga eh. Sabi, di ba, Bayanihan Act to heal as one. Yung pala Bayanihan Act to steal as one. Si Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Alam niyo kung tutuusin, kung naging tama sana ang direksyon sa simula nitong kasalukuyang administrasyon, lahat magagawa eh. Kung maganda sana ang takbo, naging takbo. Wala eh, nagkadis-kadis-karil tayo. Lalo na, yung tatanungin sa atin yung credibility, dun magbabase ang tao eh. Sasabihin ito ba mga magpapalit ng konstitusyon? Ano ba yung papalitan natin? Sagrado yan eh. Sa mga batas natin, sagrado yung konstitusyon eh. Mga kaibigan eh. Ito bang mga may kaso ritong pulis hindi matanggal? Ito ba mga magpapalit ng saligang batas? Di lalo na kung mapalitan. Ito ba magpapalit ng saligang batas eh? May mga magnanakaw eh. Wala nakasuhan. Ito ba magpapalit ng saligang batas? Na ang
pagpapatupad ng batas may kinikilingan, may pinapanigan, mga kaibigan. Yan ba ang magpapatupad ng batas? O magbabago ng saligang batas? Anong klaseng saligang batas ang gagawin yan? Kaning baboy na konstitusyon? Pinakasalaulang saligang batas siguro magagawa niyan.